From the USA, we're finally home. Sa Pilipinas where we belong. Born and raised, now back once more. New adventures open every door. Louie Boy Club, tara na. Drum and family fun. Balik Pinas, living the dream. Welcome to Louie Boy Block. Good morning, guys! Ito guys, nagluto ako. Unhealthy food. Yung Korean na parang spam, chicken, tapos beef tapa. Mabilisan lang para na hindi na ako problema ng kakainin sa umaga. Si Louie Boy naman sa umaga, kape lang, tinapay, minsan sa lunch siya nagra-rice. Pero kung minsan nagra-rice din, lalo pa pag may mga bisita. Ayan ang ating ano. Tapos itlog, nakapagluto na ako ng itlog. Tapos meron tayong mga tirang kanin. Diyan ko na siya sa may ng tapa. Kasi makakadagdag pa yan ng flavor. Diba? Guys, kahapon, hindi na ako nag-vlog. Kasi, parang may family moment. Hindi naman lahat kasi, syempre, nabablog natin. Pero kahapon, pumunta kami sa Trinoma dahil ang pinsan ni Louie Boy at saka yung family niya dumating 2 weeks ago, I think. So, nagkita kami sa Trinoma. I-invite namin sila dito sa bahay, pero wala na silang time kasi busy sila. Umuwi sila dahil sa kasal ng pamangkin ng kanyang wife na si Mari Weng. Hello, Weng. I missed you. I'm so glad na nakita tayo kahapon. So, ayun. Nakita kami kasi matagal na rin kami guys nakita. Kahit pareho kami dati na nasa California. You know, you live your life, busy, trabaho, buhay, mga anak, kung ano-ano pa. Hindi mo na mamalayan, dumaan na yung panahon. You know, it's been years since na nagkita kami. Nagulat nga ako, ang anak niya, college na pala si Austin. Tapos isang high school. O, diba? Ganyan isipin mo, how do you manage to do that? Hindi kayo nagkikita ng mga pamilya, friends ng matagal. Kasi guys, pag busy ka sa buhay, hindi mo naman namamalaya ng panahon. Ilang taon na pala yung ganon. Lalo pa na may mga Facebook na nakakapag-message yung ganon. So hindi mo namamalayan, in person pala, hindi na kayo nagkita ng ilang taon. Kaya yun, nagkita kami kahapon. Pero guys, pagka family, good friends, kahit na matagal kayong hindi nagkita, pag nagkita kayo, parang walang naging gap. Kasi ang kwentuhan nyo, tuloy-tuloy. Yun ang love of family, love of friends. Pag nagkita kayo, parang na-erase ang mga panahon na hindi kayo nagkita. Diba? Ganun ang pagmamahal. Ganun ang care. Kasi, sometimes, nagkikita nga kayo araw-araw, di naman kayo close. O di kaya, hindi naman kayo magkasundo. O diba? Kasi kung minsan, wala namang ginawa sa iyong tao, mabigat loob mo. Meron din ba kayong ganyan, guys? Yung walang ginawa ang tao sa iyo. Pero bakit parang hindi kayo swak?
Diba? Ganun talaga ang wifi. Pero syempre, wala naman kayong pinagawa yan. You still be nice, diba? Pero ganun talaga. Yung mga personality yan, minsan hindi nagsaswak. Lagyan natin ito ng ano, garlic powder, garlic salt. Itong paborito kong garlic salt. Dala ito ni Portia nung not this uwi, yung the other uwi pa niya. Pabili ako dahil kasi thank you, Cha, ha. Ito ang gusto ko. Meron naman dito, kamahal lang. At saka parang, ewan ko lang, hindi naman expired pero parang matagal na sa ano, sa shelf kasi malaki kasi kaya siguro mga tao syempre unahin mo muna yung maliliit dahil kasi tingnan mo kung gusto mo kaysa yung mga bulk, di ba? Lalo pa kung hindi naman kayo marami sa bahay o hindi ka naman lagi nagluluto. Pero yan, matagal maubos sa akin yan. Kumusta na kayo, guys? Di ba ulan ng ulan? Di ba nung last ko na vlog, sabi ko uminit. After nun, may bagyo na naman, may habagat na naman, kung ano-ano pang ulan. Today, pumunta kami kahapon sa sa Trinoma, nung umaga, parang nag-shower. Pero nung nasa bus na kami, tumatakbo na yung bus, wala namang ulan. Hanggang maghapon, nang pa-uwi na kami, bigla nang umulan. Pero nasa bus na ulit kami pa-uwi dito. May na-discovery akong tindahan kahapon, guys, doon sa Trinoma. Kasi sa Trinoma, may maliit na, maliit na IKEA. Maliit lang. Napakaliit lang ng store nila. Hindi yung main na IKEA. Pero alam mo naman, gusto ko yung IKEA. Pwede mo kong iiwan sa IKEA. Balikan mo na lang ako bukas yung ganong style. Na iisa-isahin ko na enjoy ako sa mga gamit sa pambahay, sa kusina, yung ganon. So, sabi ko, pupunta na rin lang tayo ng Trinoma. Kahit saglit lang, pupunta ko ng IKEA for my joy. For my happiness. Kahit wala akong binibili minsan, wala akong makita, o wala akong kailangan. Tingin-tingin ka lang, happy na ako dun. Pero, may nadaanan kaming, sabi ko, ano itong tindahan na to? Ngayon ko lang alam to. Angko, A-N-K-O. Oh my gosh, lahat ng pambahay nandun, guys. And hindi siya yung kamahalan, pero good quality naman. Ay, naku. Nakaano ako. Teka, pakita ko sa inyo, guys, ha. Ito, guys, oh. Ito, guys, oh. Ano siya, jar. 90 pesos lang ito. Talagang ng kape. Oh. Diba? May linya-linya siya. Kumaganong-ganon. May waves. Ang cute niya. Ewan ko ilang ml to. 1 liter. Linear jar. Oh, 90 pesos. Oh. Tapos sealed siya. Pwede ang kape. Oh, diba? Yung kape na pang refill. Kasi may nabili ako nung kailan saan kami pumunta. Yung sa Thailand kami, bumili ako ng kape na Nescafe lang naman siya, pero kasi parang dark roast, so tinry ko. Hindi ko pa nabubuksan. Yung last ko na jar ng kape, na Nescafe din, maliit. Hindi siya kasya. Kaya tamang-tama siya dyan. Dahil isa kong jar natapon ko, tinapon ko na yung yung malaking Nescafe jar. Maganda rin yung jar ng Nescafe, Mga ganyan lang, guys, happy na ako. Alam niyo ba? So, meron na tayong garlic, powder at salt. Lagyan natin konting magic sarap. Lagyan natin ng konting paminta.
Ang mga fried rice naman, kung ano lang mood mo that time, pwede mo lagyan toyo, sibuyas. Ay, may sibuyas pala ako dun. I like sibuyas. Patay sibuyas. Kaya lang frozen yung sibuyas ko pala. Dapat kanina ko pa dinagdag. Huwag na. Kasi ang sibuyas guys, pag may nakita akong magandang sibuyas, yung sibuyas dahon, nilalagay, bumibili ako, inaano ko na tapos nilalagay ko sa freezer. Kasi ayoko ng sibuyas na masyadong malaki ang dahon, malapad. Gusto ko lang yung maliliit. Ayoko naman masyadong maliit ng kagaya ng chives. Yung regular lang na sibuyas. Like, kung nakikita masyadong mahalapad, ayoko. Kwentuhan lang tayo muna guys ha. Gusto natin itong maitim. Yung balita sa inyo guys. Maraming salamat sa support ha. So, update sa aking kapatid na nasa US. 3 months na sila doon. Meron na siyang driver's license. Nag-start na ng high school, grade 12 or 12th grade, si Julian. Yung isa ko namang, yung ano niya, kapatid niya, si JB, mag-start na ng college doon. Natanggap na siya sa La Sierra University in Riverside. Doon sana siya sa up north, pinuntahan na nila doon. Nag-drive sila ng mahaba, 6, 7, 8 hours, depende kung may stop ka pa. Pero, nalalayuan si Julie. Eh, ano pa naman yun? Masyadong maalaga sa mga anak niya, masyadong close sa mga anak niya. Ang anak niya siguro okay lang. Pero siya, hindi. Napakalayo. O baga, hindi ka basta-basta makapunta. Either mag-aeroplano ka, or mag-drive ng the whole day. Kaya doon lang sa Riverside, malapit lang Riverside sa Haifa. Kasi doon dapat magdo-dorm siya doon. It's not that malapit, pero drivable. So yun ang mga balita. Tapos meron tayong mga kaganapan this weekend. Family coming. Galing sila Bulacan, dito sila mag-overnight sila to celebrate birthdays, yung mag-ama mag-birthday, ayun. Oh, okay na yan guys. Takpan natin para hindi maalis ang init. Naantay ko si Percy, dadating pala si Percy. So dadating, kaya, ayan, para may pagkain na sila. Okay na yan guys. Oh. Oh, diba? Oh, mabilisan lang. Oh. Dito natin itapatong para mainit pa rin. Hindi naman yan mag-slide. Yan. Oh. Bakit tayo magpapakahirap kung mayroong paraang madali? Ngayon, mamaya ko nalilinisin ng stove dahil magluluto pa tayo mamaya. Para isang linis na lang. O, diba? Ganun lang, guys. Kung anong madaling sa buhay, whatever makes you happy, as long as wala kang inaagrabyado, as long as maligaya ka, wala kang tinabakan, okay na yun. Lalo pa pag may edad na tayo, ay naku, you choose your battles. Choose your battles. Yun ang mantra ko, isang mantra ko rin na. Choose your battles. Ayan na guys, ang ating pool, malinis pa. Pero lalagyan ulit natin yan mamaya ng mga chemicals in preparation para sa ating mga bisita this weekend. Natawa ako guys sa kay mami. Dahil nagtawagan kami ng kapatid ko.
Doon, anong kaninang oras dito ng ano ako tumawag. Parang mga alas 4 siguro doon kanina. Ang hapon. Natawa ako kasi ano ba yan? Video call sa Messenger. Teka, sorry guys. Pinapawisan ako, mainit doon sa kusina. Pero ayan, may naka-aircon na tayo kasi at least ka-help naman ang ating mga ang ating solar. Hindi pa pala ako nakapag-update sa inyo guys tungkol sa ating solar, yung bago nating mga bills. So anyway, I'll do that soon. Kasi may kaibahan yung yung ating bills. So ikukwento ko lang yan sa iyo. So anyway, natawa ko kay Mami dahil kasi si Mami ko, to 84 na ba si Mami? 84? 83? Anyway, nag-uusap kami. Syempre, yung phone nandito, nakaganon ako. Nakaganon ako, di ba? So, yung view, mas malala pa dito kasi ang ganon. Sabi niya natawa yung kapatid ko, sabi niya, alam mo ba sabi ni Mami? Sabi niya, ang laki-laki ng leeg niya. Ay, nako si Mami. Ang laki-laki daw ng leeg ko. Kasi nga nag-gain ako guys mga 5 to 7 pounds. Kasi sa kakakain. Paano naman? Di ba sunod-sunod ang ating bakasyon? Thailand. Na 2 weeks. Almost. Kasi nag-extend tayo, di ba? Tapos, umuwi. Di, kain-kain pa rin. Tapos, pumunta kami ng Mindanao. Sa Ozamis. Di, kain din ang ginawa doon. Pero more prutas kami doon at isda. Pero, hindi mo pa na alis sa sistema mo yung kinain mo doon sa Thailand na naman, kain na naman. Hanggang, kami, nag-drive kami, dumaan kami Iligan, Cagayan de Oro, hala, kain pa rin. Tapos, after that, umuwi na kami. 1 linggo lang, pumunta na naman kami ng Palawan. Ano naman ginagawa mo doon sa Palawan? Kain din kami ng kain doon sa tita namin. Ang sasarap ng mga isda. Ang pipresko. Paul! Kain ka na? Mayroong pagkain na. Naglut. Ha? Gilamos lang po. Sige. Meron na nga pala kami kasama sa bahay, si Apple. Mamimit niyo siya. Di ba sabi ko noon ayoko nung may kasama sa bahay. Kasi 2 lang naman kami, pwede naman naming ma-maintain ang bahay. Pero it comes down to, after 2 years and a half dito sa Pilipinas, noon pa, nasa Amerika pa, may lagi sinasabi ni Louie Boy na, pag nasa Pilipinas na tayo, makaka-afford tayo ng meron tayong kasama sa bahay, ganyan. Ay, naku, sabi ko, ayoko niyan, kasi hindi naman ako lumaki na may ganyan. Hindi, at saka sanay, tumanda na tayo sa Amerika, wala naman tayong ganyan. Kaya lang, sabi niya, well, it's good also na may tumutulong sa atin, di ba? Tapos inano niya, sabi ko, okay, finally after 2 years and a half, I gave in. Sabi ko, trial 1 month, sabi ko gano'n. So far, so good. And for the first time in my life, kahit na sabi ko nang na-relax ako nung nandito ako sa Pilipinas, nung nandito na kami, kasi syempre hindi na ako nagtatrabaho. Pero ipapalang klaseng relax din yung may tumutulong sa iyo, guys. Ako pa rin nagluluto kasi hindi naman siya nagluluto. Sinabi naman niya. Which is fine with me because I enjoy doing it. Hindi naman ako napakagaling magluto pero I enjoy doing it. There's a difference yung magaling ka magluto kaysa yung ini-enjoy mo. Kasi pwedeng magaling ka nga magluto, hindi mo naman ini-enjoy yung pagluluto. Pero ako, nakakaluto ako na, over the years natuto naman ako ng magluto at ini-enjoy ko. And on that days na hindi ko gustong magluto, nandiyan na McDo, 99 pesos, may manok na at kanin. Anyway, so iba rin pala yung pag-relax at iba rin pala yung joy na, kasi dati, hindi ako marunong
Parang feeling ko, kailangan ko gagawin. Kasi later years ng pag-stay namin sa California, nag-hire na rin ako ng tigalinis eh. Pero hindi stay in. Kasi hindi mo naman pwedeng gawin stay in yun kasi hindi mo naman ma-afford yung ganun. So, nag-hire lang ako. Meron akong regular lady. Magkapatid sila, nagtutulungan sila. Pero usually siya lang mag-isa. Pero ang pagkapatid niya pag available, tumutulong siya. So, yun, naglilinis sa bahay. At saka, I miss you, Yolanda. I miss you. Pero, maraming salamat sa tulong mo all those years, Yolanda. Siya, Mexican. Pero, it took me a while kasi mga kasama ko noon, magpaano ka na? Kasi yung mag-off ka, sabi ko, ay naku, nag-off nga ako. Pagod na pagod ako, naglinis ako ng bahay. Pero as you grow older, ayun yung mga kasamahan ko, nandun na kami, mga kaidaran lang kami, na na sila, nagpapalinis na sila ng bahay. Sabi ko, ang una kong palinis ako, hindi ako pakali. Sinusundan ko pa rin. Tapos, nung eventually natuto na ako, at saka nakakita nga ako ng yung parang kapamilya mo, na mapagkatiwalaan at saka yung nagtatrabaho hindi lang dahil sa sweldo kundi may malasakit. Yung bang they go beyond your expectation. They do their very best sa pagtulong sa iyo sa gawain sa bahay, paglinis. So now, na nandito sa Pilipinas, like I told myself, hindi talaga ako kukuha kasi kakayanin ko. Pero itong larga kami dito, larga kami doon. Sabi ko, itong last couple months, sabi ko, hindi na ako nakakapaglinis ng gusto ko sa bahay. Pagod na ako. Sabi ni Louie Boy, kaya nga sinasabi ko sa iyo na it's time na magkaroon tayo ng tutulong sa atin. So ngayon guys, so far so good, na mabait na bata. Alam mo yung pagkaano mo, malalaman mo naman yung not just first impression, pero yung guts mo. And of course, you're still aware, you're still, in a way, ka pa rin yung, kailangan pa rin may pagkapraning ng konti, di ba? Kasi you don't want to, especially kung bago pa, you don't want to trust 100%. Pero, it's so far so good. I'm happy. At saka pwede sabihin na, do you regret na hindi mo yan ginawa 2.5 years ago? No, kasi I won't know the difference. Kung right away, pagdating namin dito sa Pilipinas, kumuha ka agad ako, I won't know the difference. Now I know the difference na, pwede ako magkape-kape. Pero nagtutulungan kami dito sa bahay. Pero pwede ako magkape-kape na, isipin ko, may titiklopin pa ako. Natiklop niya. Pinapaano namin na, kumain ka dyan, no problem. Saka nagpapakain ka nga ng ibang tao, di ba? Inorient ko na sa lahat kung saan ang mga snacks, saan ko nilagay mga pagkain, sa ref, bukas ka dyan, no question. Gutom ka, bukas, kain. Basta pagkain, walang problema. Dahil kasi, kung meron, share it para dumami pa yung blessing mo. At saka, hindi mabigat sa ulo mo at sa puso mo. You know? Yung mga taong, diba, sakim sa pagkain, yung tinatagong pagkain. 2026 na guys, malapit na 2027. Maging na tayo. Magmahal, yun ang importante. Ito yung ganito, yung upo-upo ka na lang. Magmumuni-muni. Magme-message sa mga taong hindi mo na message or hindi mo na kikita ng matagal. Speaking of hindi nakikita ng matagal, ang nanay ko nagkita lang kami kailan kami nagkita? Nandito siya nung March. Kailan ba ako pumunta na? March ba siya nandito? February, March. January ba? Ano ba yan? Nakalimutan ko. This year, nandito na siya. So, a few months ago lang kami na nagkita. Pero lagi niya sinasabi, bakit kasi nandyan ka? Ang layo-layo mo. Nandito na kaming lahat. Nandito na daw silang lahat. Ako na lang nandito. Sabi ko, okay lang. Been there, done that. We chose to be here. Maganda rin sana magkakalapit kami. Pero, you live your own life.
At least pag nagkita kayo, di saya kayo, sweet kayo kasi matagal kayo hindi nagkita. And thank you for Messenger, you know, mga i-message na yan, hindi mo na kailangan magbayad. Nakakapag-message ka, nakakapag-video call ka. O, diba? Sarap ng hangin, no? Kasi napawisan ako dun sa sa nagluto ako. Yun naman guys, kahit na hindi naman ako magaling magluto, pero na-enjoy ko yung mag-gisa-gisa. Tapos na-enjoy ko na, you know, na yung gusto mong lasa nakukuha mo kasi yun ang panlasa mo. Ayun. Sana guys nakakasagot kayo. Para nagkakwentuhan tayo yung naririnig ko. Pero maraming salamat sa mga comments, sa mga suggestions, sa mga advice, sa mga messages through Facebook. Maraming salamat guys sa continued support. Napakalaking bagay sa amin. Kasi pwede naman kami mag-stop ng YouTube, pero na-enjoy namin. At saka parang memories na rin, parang album. Babalikan mo yung, tignan nga natin yung ulit yung nung pumunta tayo sa ganito, or ganito, ganyan. Diba, si Lilia, nag-text. Girlfriend ni Angel. Fiancé. Hi mom, I miss you so much. I really wish I could have came this time. Work and the wedding budget is holding me back. Can't wait to see you again soon. I love you always. Pag may daughter-in-law kang ganun, ayan guys, Napakabait ng mga Yun na kami. Alam mo yung swerte namin sa mga bata, mga anak namin. Masasabi ko rin sa mga daughter-in-law to be. Kasi pag nakita mo sila, para silang mga model pag nagbihis, pero hindi maarte. May mga time din nakachinelas lang, nakapajama lang yan sa bahay, you know. Hindi sila yung maarte. Pakainin mo kahit ano, kumakain. Dahil kasi mahirap din minsan yung mapili sa pagkain kasi parang kang naninimbang ba. Ang papakain ko dito. Tapos ayaw naman magsabi ko anong gustong kainin. Dahil dati meron girlfriend si JR na ganun. Pero mabait yun. Mahal ko yung may dugong Pilipino yun. Pero ang hirap pakainin. Kasi mapili siya. Pero mabait na bata. Pero ito ngayon, silang dalawa, yung mga girlfriend ng mga anak namin, wala akong kaproblema talaga. Dahil kasi kahit anong kinakainan, susubuan mo yan, try this, kahit ano pa yan. Isda, kahit ano. At saka appreciative. Doon kami mayaman, guys. Sa mga anak namin at saka mga daughters-in-law. We are rich sa bagay na yan. We are rich sa pagmamahal ng pamilya. Close kami sa aming mga kapatid. Both of us. Si Louie close din sa mga kapatid ko. Ako rin, close din ako sa mga kapatid niya. He has 2 sisters left. Isa sa Chicago, isa dito. Galing din yan sa California, si Ate said. Tapos, para ko na sila talaga mga ate because they're older than me. They're older than him. Pero, they look young for their age. Mga kapatid ko naman, vibes naman sila ni Louie, pati mga pinsan ko. Vibes sila ni Louie Boy. Kaya, doon kami, mayaman kami sa pagmamahal. Dahil kasi yun, pwede ko ipagyayabang, pwede ko ipagmamalaki. Kasi diba lagi kami sinasabihan na, hindi naman lagi, pero may mga iba na dating na nagyayabang kami sa mga vlog namin. Na wala naman kami pagyayabang. Ewan ko kung anong pinagyayabang namin, wala. Buhay lang naman namin na normal yon. Pero ito, pagyayabang ko, yung pagmamahal ng pamilya, pagmamahal ng mga anak.
kahit ng mga girlfriends nila sa amin. Yung mga ex-girlfriend nga, ano pa, hanggang ngayon, friends pa. Naku, yung naman yung girlfriend, hindi naman mga serious yun na ano, kasi mga bata pa sila noon, high school pa, college. Pag nagkita kami noon, magkita kami sa store, ako hinahag pa ako ng mga ex yun ha, mga ex-girlfriend yun. Pero, I mean, between the two of them, hindi naman marami. Sabi ko ex-girlfriends kasi we have 2 boys. Doon kami, guys, doon kami mayaman. Yun, yung sinasabi na, oh, I'm rich. No, dahil sa may ganito kami, ganito. No, ang sa amin pagmamahal. Sabi mong corny, who cares? Pero yun kami, doon kami rich. Rich, we are rich. sarap pakinggan, no? I am rich. Ay, naku guys. Pasensyahan nyo na. Sa mga bagong nanonood, don't worry about my fat pad ha. That's just fat ito. It's not goiter. Ilang beses na yan na ultrasound at saka nag-CT scan na rin. It's just fat. And the more I gain weight, the bigger it gets. Tapos, pag bumababa ng konti ang ano ko, ang timbang ko, ayan, lumiliit-liit din siya. Ayun guys. So, dito na lang natin i-stop ang ating ano. Sorry, ang mukha ko lang nakikita nyo ha. Dahil kasi, total, nagsawa na rin kayo sa aming mga travel sa aming mga vlogs. Gusto nyo, kwento-kwento. Kaya lang si Louie Boy nandun. Alam mo naman yun, si busy. Laging may ginagawa. Lalo pa may mga dadating na family this weekend. Tapos, next weekend na ba? The week after this weekend, meron na naman. Kaya, another, group of friends. So, busy siya. So, ako lang ang inyong ang inyong kadaldalan. Nag-ano lang ako guys, nag-vlog lang ako ng kahit kwentuhan lang para na mayroon tayong ipopost kasi mga nagme-message, ba't wala kayong vlog? Okay lang kayo. We are okay. We're good. We're happy. We're healthy. Thank you, Lord. Kagabi, nag-check kami ng aming blood pressure, ng aming blood sugar. Yung blood sugar, hindi yun masyadong accurate kasi, well, it's okay kasi pre-dinner naman siya. Pre-dinner. Kasi usually, nag-check kami sa umaga. Not every day ha, kasi hindi naman kami naka-insulin. Ako lang naman ang diabetic. Pero once in a while, pag nag-check ako ng blood sugar ko, check ko rin si Louie Boy. Ay, very good ang blood sugar namin, guys. Sa kanya, 92 yata. Ako naman, 107. Pero kumain ako ng siopaw sa bus. Oh, diba? Kumain ako ng siopaw nun. Chicken siopaw. Ay, naku. May na-discover. Thank you, ate. May na-discover akong empanada. Hindi ako nag-discover ng empanada. Binigyan kami ng empanada ni ate. Ng, ano nga pa pangalan nun? Ay, teka. Isi-share ko sa inyo guys na nandito sa Pilipinas or pag umuwi kayo sa Pilipinas. I-share ko sa inyo guys ha. Mahilig ako guys sa empanada. Marami na rin akong empanada na try na masarap. Pero ito na siguro guys ang the best. Casa Daza. Hindi yan hindi yan sponsored. Binigyan lang kami ni ate. Nako. Kahapon nga bumalik kami sa Trinoma. Doon niya yun binili. Ako bumili din ako guys. Bumili ako ng 2 box. Merong tuna. May spicy tuna, may chicken, mayroong combination of beef and pork, at saka mayroong vegetable. Depende sa flavor, it ranges from 70 pesos to 90 pesos ang isa. Ang chicken yata 90. Kasi guys, may mga empanada, masarap ang crust o ang dough niya, pero loob kulang sa linamnam. Meron namang masarap ang loob, pero hindi ko type ang dough or ang crust. Ito, perfect. Kaya bumili ulit ako. Meron pa akong isa doon. Pero i-freezer ko yung isa para pwede i-air fry ko na lang kung gusto ko.
Wala kasi dito sa Pampanga nito. Wala. Metro Manila area lang sila at saka Cebu yata. May si Cebu. Meron lang silang maliit doon na tindahan doon sa harap. Kung sa Trinoma ka, sa grocery store, sa harap niya, di ba? Sa grocery store, excuse me. Sa grocery store, di ba may mga Henlin, mga kung ano-ano, Pouchin, ano ba yan? Mga maliliit na kainan, nandun siya. Casa Daza. Napakasarap, guys. Kung pwede ko lang i-share sa inyo. Ano yan yung galing kasi sa ref, nilagay ko sa ref. Ayoko masira. Kasi, di ba humid dito, madaling masira ang mga pagkain. Ano yan, guys. Kung pwede ko lang sa inyo o i-share, Ang sarap. Kaya pag umuwi kayo ng Pilipinas or nandito kayo malamang nasa Pilipinas, alam na nila ito. Pero ako hindi ko alam. Pero, salamat ate na binigyan mo kami, nakatikim kami ng ganito. So guys, pag umuwi kayo ng Pilipinas, nadayo kayo sa mga mall, kasi nasa mall sila Try nyo lang. Napakasarap. Isa nga lang busog ka na, inom kang tubig o inom kang kape. Ay, naku, sarap. Yung hindi siya nakakaumay. Tsaka yung dito, yung crust niya sa gilid, ay, ang sarap. Tapos pag galing sa ref nga, iniinit ko lang sa microwave ng 30 seconds. Yung maalis lang yung lamig niya. Pero kung masobrahan kasi syempre magiging soft siya pag nasobrahan ng init sa microwave. So maganda sa air fryer or sa yung mga mini oven. Ganun. Okay guys, magbababay na ako. Kakain. Nagkape na ako kanina Pero parang gusto kong kumain nito. Okay guys? Okay. Ingat kayo guys. We love you. Please subscribe. At saka kung kahit may konti kang na gustuhan sa aking mga kadaldalan today, please hit the like button. Ano na tayo ngayon guys? Tingnan natin ha. Ang ating subscribers ay meron na tayong 23,724. Thank you, Lord. Meron na tayong 23,724. O, diba? Tsaka maraming nanood nung natin, yung last vlog natin. Daldal-daldalan nga kami lang doon ni Louie Boy. Okay guys, ilang beses na ako nagbabay. Totoo na to. Love you all. Bye-bye. Thank you. God bless.